Hi guys, it's me, Shalab. Welcome back to my YouTube channel. Today is another day, another video, and another vlog. At kung di ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click the bell button para ma-notify kayo sa mga bago updates sa mga videos ko. So for today's video, ito nga pala yung susuotin ko sa darating naming OTS. Hindi ko na pala na-videohan yung pagkuha namin ng costume dun sa dating member. Yung pagbili namin ng mga kulang, katulad yung stocking and socks. Sa Tollgate lang pala kami bumili ni tita noon yung mga kulang. Pumunta pa pala kami ng Ambaka para kunin yung costume na jacket. Tas yung shorts, dun lang naman yun sa may Candidula. Hindi na rin ako nag-video ng Get Ready With Me kasi nagmamadali na rin ako. Hindi na talaga ako nakapagkuha ng video kasi sobrang init kanina nung habang bumabiyahe kami papunta sa pagkumpleto ng mga susuotin ko. Bilis ng pag-aasikaso lang kasi yung ginawa ko. Hindi na rin ako nakakain na ito, kakamadali. Kumain naman ako pero ulam lang. Pero si Yana, pinakain ko siya. Kasi hindi ko naman alam kung hanggang anong oras yung magiging event. Tapos ayun, sinundo na ako ni tita at onting araw-araw kami at dinala ko na si Yana dun sa kabila. Pinaliguan ko lang siya, pinakain, tapos dinala ko na dun siya sa kabila. Hindi ko na rin siya sinama. Pwede naman magdala ng bata, kaso nga lang baka kasi matapakan si Yana doon. Expected ko na kasi na maraming makakapunta kasi nga amphitheater yun. Alala ko rin kasi nung nag-Women's Day dyan sa People's Park, sobrang daming tao. Kaya hindi ko na siya dinala. Hindi ko rin naman kasi alam na magdadala ng anak yung kasama namin. Pero okay na rin yun kasi inabot din kami ng alas 12, alas 10 o alas 11. Hindi ko kasi alam dahil first time ko itong mararanasan. Hindi naman kasi talaga ako nagsusumba dati. Hindi ko na rin sure kung anong oras kami nag-out doon at nakarating sa bahay. Basta yun, bumiyahin na kami at bumili kami ng sampalok ni tita. Sobrang favorite ko talaga yung sampalok dito. Tuwing pumupunta talaga ako ng People's Park, hindi ako nawawalan ng hindi ako bumibili ng sampalok. Chinat lang namin sila, akala namin nag-start na kasi hindi na sila nagre-reply. Pero pagdating namin, marami pa rin pala nagre-rehistro. Register ba ng mga attendees? Nag-antay lang naman kami ni tita hanggang sa pwede nang tumawid. After namin tumawid, syempre, onting kuha lang din ako ng clips and dumiretso na rin kami dun sa loob. Habang naglalakad nga kami ni tita, may mga nakikita rin naman kaming kakilala namin. And also, yung kapatid ni Pres Amalia sa pagsusumba namin. Ay, hindi ata siya kapatid, pamangkin, or basta kamag-anak siya ni Ate Amalia. Grabe, sobrang daming magagaling at kilala ni tita na nandito. Eh, hindi ko naman din sila pakilala kasi baguhan pa lang ako. Nagsisimula pa lang ba? So, ayun, tumawid na rin kami ni tita dito. Habang tumatawid nga pala kami, natatawa ako dun sa mga lumalagpas dito sa camera at mga nakabusangot sila. Tuwang-tuwa talaga ako pag may mga nalalagpasan ng camera dito tapos makikita yung mga mukha nila kung anong mga reaction nila. Ewan ko ba, pero favorite na part ko yun noon pag tuwing nagbablog ako. Akala nga namin may run for fun. Pero hindi na ata namin naabutan yun kasi late na nga kami ni tita. Tapos ayun, nasa taas pa kami nito at hindi pa kami nakakapasok. Di pa kasi kami nakakapag-register nitong time na to. Habang nasa taas pa nga lang kami, sobrang na-amaze ako sa mga nakikita akong mga damit nila. At talagang pinagandaan nila yung pagpunta dito kasi nung nakita namin yung iba, hala, may mga dala silang mga costume. Yung iba na may hindi nila dala, kundi nakasuot na. Nagkuha lang din naman ako ng mga onting clip nito at sumayaw na rin ako at sumabay sa kanila. Ito nga pala yung number ko dito, 252. Parang sobrang late ko na, 252. Kasi ang layo na ng number ko. Habang tinitignan ko nga pala sila, parang nahihiya ako sa suot ko. Akala ko nag-effort na ako, pero mas ma-effort pa rin pala sila. Sa bagay, ano nga bang alam ko, diba? Hindi naman nga tayo nagsusumba. Tapos, ayun, nagulat nga kami, may mga parapol. Akala namin, OTS lang at marathon. Nung time na to, panayan tingin namin sa number namin, baka sakaling pala rin at mabunot kami dun sa raffle nila. Pero, medyo nakakaba rin kasi sobrang dami, baka kasi hindi naman, at hindi rin naman ganun karami talaga yung kanilang mga pa-prices. Marami naman, pero sure naman kasi na hindi sasakto sa dami namin. Sobrang dami kasi namin time na to. Bihis na nga pala kami kasi sabi nila mag-ready na daw for OTS kasi tapos na po yung marathon. Si Ate Alice nga pala yung pinapunta namin ng stage para bumunot kung anong number kami para alam namin kung anong time kami mag-perform. Tapos, tamang model lang kami ni tita. Nakailang take pa nga ako nito kasi hindi ko alam kung anong gusto kong kunin. Lahat na lang din in-upload ko. Okay na yan para may take 1, take 2 at take 3. Hindi ko kasi talaga alam kung ano yung kukunin ko dahil meron akong gusto na clip, may gusto ko sa kabila na clip, and iba-iba rin naman kasi yung naging pwesto ko. Wala lang, kinuha ko lang yung bawat parte kung nasan kami nakapwesto. Share ko lang pala, nakita niyo akong nag-split, diba? Sa bahay pa lang ako, sinuot ko yung stocking ko at tinry kong mag-split. Nasa bahay pa lang ako, nag-practice na akong mag-split para malaman ko kung
mapupunit o hindi yung suot ko. At ayun, nagkaroon ng onting punit doon kung saan nakapwesto yung singit. Tawa ako ng tawa pero iniisip ko na lang talaga na sana pagdating doon hindi mapunit ng tuluyan kasi sayang dahil 50 rin tapos isang gamitan lang. Nag-start na nga pala yung OTS namin. Ang bilis nga kasi tatlo-tatlo yung pinag-perform. Kaya yung pangatlong patugtog ng music kami na agad. Medyo natatawa pa nga ako habang nag-perform ako kasi parang luluwa yung tiyan ko. Ang hirap naman kasing mag-diet. Tuwing nagsusumba kasi kami, maraming may birthday ng February and laging may nagpapakain. Kaya ayun, lahat ng pasta na iniiwasan ko ay nakakain ko din. Siyempre nga naman, nandiyan na yung handaan. Hindi mo pa ba susulitin? Charot. Kaya nga natatawa ako dun sa message ng kaibigan ko nung nakaraan. Sabi niya, nasa handaan na naman ako. Sabi ko, hindi, nasa sumba ako. May naghanda kasi. O diba, paano kami papayat niyan kung ganun din after ng Zumba, kakain kami ng pagkadami-dami at puno ang plato. Iba-iba yung handa di titikman mo lahat. Charot. O nakakatuwa kasi nga tuwing birthday nila ay naghahanda sila. Pero pagdating naman sa bahay, tinitipid ko naman yung sarili ko. Yung pambili ko kasi ng ulam, binibigay ko na lang sa pambili ng ulam ng aso. Ganun na lang din kasi madalas kasi pag nasa bahay ako, nakukuha ko yung tamang fasting at low carbs ng mga pagkain ko. Unless nasa labas ako at hindi talaga maiiwasan. Nakakatawa lang talaga. Nakakahiya lang sa part ko kasi hindi naman ganun kalaki yung budget ko at hindi ko rin magagawang maghanda sa araw ng birthday ko kasi hindi naman talaga ako naghahanda at magulang ko lang din talaga yung naghahanda sa akin. Pamilya ko ba? Ewan ko ba, sa tuwing birthday ko tinatamad akong maghanda pero willing naman akong handaan yung iba. Medyo nahihirapan at kinakabahan nga ako kasi hindi ko makita yung step kasi nga madilim kung nasa nakapwesto yung ginagayahan naming scene. At hindi rin naman kasi namin kailangan na mag-practice kasi nga ginagaya naman namin yung scene. Pwede naman kami mag-practice para sa galawan namin para hindi gaanong maging kaliwatig na yung paa namin. Siyempre nga naman, pag mag-perform ka, dapat medyo malambot at napakuluan yung katawan mo. Tapos ayun na, iilang lang din ako kasi siyempre alam kong nakikita yung aking stretch mark at hindi pa siya ganun kaputi kasi medyo maitim pa siya tignan and halatang halata. Sa tiyan ko kasi na part, doon talaga halatang halata pa yung stretch mark ko. Patapos na nga pala kami mag-perform nito at sabi nila mag-split ako pag itataas na ng scene yung kamay niya at nagkagulatan pa nga kasi nga nagulat sila. Nung bigla akong tumakbo, tumalon at nag-split. Sabi nila pagtaas ng kamay mag-split ako. Sabi ko naman, akala ko ba mag-i-split ako? Nag-i-split nyo ako pero nagkagulatan pa tayo. Nagulat kayo. Akin naman na part, sabi nila mag-iingat ako. Pero ako kasi sanay na ako. Madalas nga binubuhat pa ako, ibabato ako tapos bagsak ko, split. Or tumatalon ako tapos babagsak ako na naka-split. Or itataas ko yung paa ko, tapos babagsak ako, hintayin ko matumba ako hanggang mag-split. Hindi ko alam kung ano tawag doon, basta itataas yung paa, hawak ko yung paa ko at hintayin kong bumagsak ako, tapos split. Akala daw nila wasak daw yung aking singit. Pero sa part ko, sanay na kasi ako and dati na ako nag-i-split, ilang taon na rin. Pero sabi ko, mas magaling ako mag-split nung bata pa ako kasi kaya ko mag-split ng front and kaya ko rin mag-split ng left side. Nahinto kasi ako kaka-split. Nung nag-try ulit ako mag-split, nahihirapan na ako. Tapos inaral ko lang din yung right. Sa part na yun, hirap na hirap talaga ako mag-split nun kasi ilang taon na akong nahinto. Pinahinto kasi ako ni Papa. Ayaw kasi na magulang ko na nag-i-split ako dati. Pero since mahilig nga talaga akong sumayaw, inaral ko ulit kasi nag-cheer dance kami dati. Kaya nag-aral ulit ako mag-split pero right lang kasi yun napag-aralan ko kasi grabe yun nagiging pasa ako nung nag-aaral ulit ako ng split kasi medyo malaki na ako at medyo tumitigas na rin yung buto natin. Hindi katulad nung kabataan medyo malambot pa pag nag-stretch tayo. Ng mga kabataan ko kasi, ang hilig ko kasing manood ng mga nagsasayaw at usong-uso yung pag-i-split lalo ng mga sex bomb dancer. Ayun pa lang kasi yung mga usong dancers noon. And si Rochelle yung idol na idol ko kasi ang galing niya. Ang hindi ko lang talaga napag-aralan yung pagtatabling. Yung bending kaya ko pa rin naman as of now pero yung pagtatabling never ko talaga siya na-try. Lalo nung nag-cheer dance kami, hindi ko talaga
talaga siya magawa-gawa dati. And natatakot kasi ako. Yun talaga yung pinakakinatakutan ko before. So ayun, habang nanonood kami, ang gagaling nila. Natuwa lang ako kasi meron silang kasamang bata dito. And nagustuhan ko rin yung mga nakapink na nauna kanina, yung Beanieverse. Nakakatuwa yun. Nakapasok sila sa mga nanalo dito. Inaantay na lang namin na matapos sila. Sila na lang pala yung huling mag-perform. Nakakatuwa to kasi may mga kasama rin silang gays. And onti lang yung nakita kong lalaki dito. Marami kasi talaga puro babae ang nagsusumba at bihira lang ang lalaki magsumba. Kaya siguro ginanap ang Women's Day na puro pang sumba. And ngayong Women's Month lang talaga, ngayong March lang talaga ang merong sigurong ganito. At bihira na lang magkakaroon siguro ng mga competition sa mga susunod pa na buwan kasi mas pinapriority nila yung event ngayong buwan. Grabe, anong oras na to? Pero grabe pa rin yung dami ng tao kaya talagang bihira lang talaga swerte. Ito ang tawa ako dito sa mga audience na nanonood kasi go na go talaga sila, sumasayaw pa rin sila kahit tapos na silang mag-perform at nakakatawa lang talaga kasi parang hindi na rin pinapanood yung nasa ramat at sila na lang yung pinapanood kasi mas bigay todo sila dun sa nagpe-perform sa harapan. At marami ring nanonood dun sa taas kung saan ko kinuha yung video kanina nung magpapasok pa lang ako. Doon ako nakapwesto nung kumukuha ako ng video na hindi pa kami nakapag-rehistro. Humiga na nga pala ako sa pwesto namin bukod sa sobrang inaantok na ako, pagod na rin. More on awardings na rin naman yung nangyayaring time na to. Sobrang daming award pero never kaming nabuno sa mga raffle. Pati dun sa mga awarding, siguro ganun talaga kapag baguhan, hindi ka talaga nakikita. Karamihan sa mga napili nila, puro District 1 at unti lang ang nakuha sa District 2. Parang tingin ko tuloy, mahihina mga taga District 2. So ayun, hindi ko na rin tinapos yung pag-a-announce nila kasi alam ko namang hindi kami makakapasok. Ang dami rin naman kasi talagang magagaling. Pero nauna ako lumabas sa kanila. Sabi ko, nasa na kaya sila? Nagtitake kasi ako ng video, di ko napansin. Bumalik pala sila sa loob para check kung sino yung mga nananalo. Hindi lang talaga kami pinalad sa raffle and yung pag-individual awarding. So ayun lang guys. Thanks for watching. See you on my next vlog. Bye! Look at you girls, ang ganda-ganda mo. The way you smile makes me high, parang